Dahil sa paparating na Manila Clasico na gaganapin nga ngayong Pasko, madaming excited na fans ang nag-aabang dito. At isa na nga itong si Ricardo Ratliff, import ng Magnolia Hotshots. Pero kinakabahan din daw siya kasi first time nga siya makakalaro sa isang Christmas game at Manila Clasico pa. At ang injured na si Jamie Malonzo, baka mapaaga nga daw pagbalik niya at may chance na maglaro nga sa Christmas game dito ng Ginebra dahil kapos nga kasi sila sa isang big man. Kabang-abang nga ang laro ngayon mga ka-sports dahil Manila Clasico na naman nga at matagal nga rin inantay ng mga fans na maglaban nga ulit ang dalawang kupunan na ito na kung saan sikat na sikat nga rin sila dito sa liga. Pero ang isa sa mga excited nga dito na maglaro ay itong si Ricardo Ratliff, import nga ng Magnolia Hotshots. Ayon nga kasi sa kanya ay first time niya nga makakalaban sa isang Manila Clasico game dito ang Ginebra tapos sa Christmas game pa, which is first time nga rin daw siyang lalaro dito sa isang Christmas game at never pa nga rin siya nakalaro ng gantong laro kaya sobrang excited niya nga raw mga ka-sports. Ine-expect niya nga din na madami nga manunood dito sa venue dahil unang-una Pasko nga ito at kinakabahan nga rin siya dahil kabang-abang nga naman kasi talaga ang laban na yan mga ka-sports. Pero ang isa sa mga nagiging problema nga nila ngayon ay hindi nga ganun kaganda ang standing dito ng Magnolia. Kasi sa pagkakaalam ko, ayon kasi sa mga commentator, kapag ka 5 na nga talaga or 6 na ang talo nila sa isang season na yan, ay medyo delikado na sila makapasok nga sa playoffs. Sa ngayon kasi ang standing nga ngayon ng Magnolia ay 2-4. So, isang talo na lang. Nakangalib na nga talaga na makalaro nga sila sa susunod na game, which is yung sa playoffs. Yan pa naman ang tinatarget nga nila. So, kailangan nila manalo ng manalo. Pero dito naman sa Barangay Ginebra sa end nila, gutom na gutom nga silang manalo dahil dalawang sunod na kasi silang natalo simula nung magandang stretch nila nung unang mga laro nila. Sa ngayon kasi ang standing naman nila ay 2-2. Dalawang sunod na sila natalo dito sa Eastern tapos ngayon sa Converge. Simula kasi nung na-injured nga talaga itong si Japet Aguilar ay nagiging problema na naman nga nila yung magkaroon ng isang legit center. Kaya magiging challenge nga ito dito sa Ginebra na end, lalong-lalo na sa mga big man nila. Kung sino man yung magiging kabantayan nga ni Ricardo Ratliff. Pero feeling ko itong si Troy Rosario nga talaga ang magiging kabantayan nito dahil siya na naman ang may kakayanan at may speed na pwedeng sumabay nga sa kanya. Siguro babackup na nga na dyan itong sila Brownlee at sila Aljon Mariano. Depende pa rin talaga kasi yan sa magiging gameplay nga dito ng Ginebra against Magnolia Hotshots. Kaya expect din natin mga ka-sports na dudumugin nga ng gusto ang venue nito dito sa Araneta Coliseum. Dahil unang-una, tulad ng sabi ko kanina, Christmas game nga ito at matagal-tagal nga rin inantay ng mga tao na magkaroon ng Manila Clasico tapos sa Pasko pag ginanap. Sa kabilang dako naman mga ka-sports ay tungkol naman dito kay Jamie Malonzo. Matagal-tagal na nga din simula nung na-injured nga itong si Jamie. So, marami na rin ang nakakamiss nga sa kanya at lalong-lalo na yung presence niya. Pagkakalam ko 6 or 7 months na nga siyang hindi nakakalaro dito sa Barangay Ginebra. Kaya naman marami na nag-aabang ng comeback game niya. Simula kasi na-injured nga siya ay talagang si Stephen Holt na nga talaga ang pumalit sa pwesto niya dito sa forward position. Lalo na't kaya niya nga rin maging power forward, which is naging versatile nga talaga ito si Jamie kaya nga nagustuhan nga siya ng Ginebra. Sa ngayon nga kasi, maaari nga raw, mapaaga nga raw pagbalik niya. Dapat nga kasi January nga raw talaga dito ang pagbalik nito ni Malonzo. Pero dahil nga sa kakapusan ng isang big man ng Ginebra, baka kailangan na bumalik na nga dito ni Jamie. Nakapag-practice naman din daw siya sa game, so kailangan na rin talaga din na bumalik. Napakiramdaman na din naman daw ni Malonzo ang kanyang injury at nabigyan na rin siya ng go signal ng kanyang doktor na pwede na nga siya maglaro. Sunod-sunod na rin naman kasi at nakasama na siya sa practicing nito sa Ginebra at napapansin naman din daw ni coach team na kaya na rin man daw niya. Tinanong naman din daw itong si Malonzo, ang sagot din daw niya ay kaya niya na raw. So ready na siya maglaro. Ang kagandahan niya mga ka-sports, good timing nga ito dahil Manila Clasico ang lalaruin niya. So excited nga rin daw siya dito. Kumbaga, hindi lang nga itong sila Ratliff ang na-excite. Even ang mga Ginebra fans. Sila Troy Rosario, Scottie Thompson, kahit paano. Pero ano doon pa rin daw kasi at ibang-iba pa rin daw yung feeling kapag Magnolia Hotshots sa mga kalaban nila. Tapos dito nga kay Japet ay expect natin na hindi pa nga rin daw siya makakalaro.
So sa malamang next year or by January na nga talaga siya makakapaglaro ng husto dito sa Ginebra. Kailangan pa rin daw kasi talaga i-monitor ang kanyang groin injury na sinapit niya nga sa mga huling segundo nung naglaro siya kasama nga at kalaban ng Eastern. Kaya naman ayon nga sa rumors, expect natin na maglalaro na nga talaga itong si JB Malonzo dito sa Manila Clasico. At handang-handa na araw siya at excited na siya makalaro nga ulit. Yun nga lang napansin ko, medyo loaded nga sa forward position dito ang Ginebra. Although, mag-a-adjust na naman nga ng napakaaga itong si Troy Rosario from power forward to center dahil siya nga lang magiging legit center nila dito sa koponan nila. Kailangan na lang mag-adjust nila Brownlee, Stephen Holt at ng iba pa para at least makapagtulungan nga sila dito sa ilalim ng court. Kulang na kulang nga kasi sila sa center para at least magiging rebounder nila sa game na ito.